Okay mga Lods, welcome back to another tambay content ni Pio Balbuena Aru. Pero hindi ito yung recent na bagong labas niya na para daw sa isang brand na naman, pero dininay naman ni Pio yon. So kung gusto nyong chumismis tungkol doon kayo sa kabilang parlor, iba po ang ating topic for today. Ito po, cryptocurrency at tambay cap and si Senator Bam Aquino. Okay, so pag-usapan muna natin kung ano muna yung blockchain and paano siya nagkaiba sa cryptocurrency, sa mga tokens and whatnot. Okay, so ang gusto kasi ngayon ni Senator Bam is ilagay yung budget sa blockchain. Okay, hold muna natin yan. Etong si Pio, nag-share niya to kasi nga, once upon a time, kung naaalala nyo nung election, teka lang, ba't ganun? Ayusin natin. Ayun, no? Cute-cute ko eh. Cute-cute ko eh. Tapos once upon a time kasi, si Pio Balbuena ay sinuportahan si Senator Bam, okay? Makikita natin yan dito, ayan. Ayan, gagawin ko tong thumbnail. Teka, ang tagal mag-load. Ayun, yan o, yan siya. Nakita niyo yan? So, once upon a time, tambay enjoy din si Senator Bam. Okay, palakpakan. So ngayon, si Pio, since meron siyang post about dito sa cryptocurrency, akala niya siguro parehas yung function. Hindi. So ang gusto kasi ni Senator Bam Aquino rito is ilagay yung budget sa blockchain. Paano mo gagawin yon, di ba? Ang hirap noon, napaka-technical noon, no? Di ba? Well, in concept naman, anything na pwede kang, in concept naman, you can put data, any form of data in the blockchain. Meaning to say, lalagyan mo lang siya ng ID. Basically, ganun lang yung ginagawa nun. Tapos, nasa isang malaking ledger siya. Interconnected ledger na lahat ng tao sa mundo or part ng blockchain na yon can see. Basically, ganun lang yun eh. Now, paano mo gagawin to in theory sa budget mo? Kasi etong si Pio kasi, kinukonfuse niya yata yung pagkakaroon ng shitcoin dun sa gusto ni Senator Bam. Don't get it confused. So paano ba to? Okay, explain lang natin yung idea ni Senator Bam Aquino dito. Ngayon, sa budget kasi may mga line item yan, okay? Kunyari sa DPWH, okay? Ang budget nila ay ganitong presyo para sa ganitong presyo. So it is represented by a line item. Okay? Hold that thought. Okay? Balik tayo kung paano ba chine-check or ini-scrutinize ang budget. The House, Congress, will first make a proposal and then ipapasa nila sa Senate yon, and Senate will make a counter proposal. Okay? So after nun, magkakaroon ng Congress version, Senate version, and then parang magkakaroon sila ng integration. Kung saan, merong mga senador na uupo, merong mga kongresistang uupo, tapos ibabalansin nila kung sino yung kung ano yung gusto nung kabila at gusto nung nito, tapos ipapasa nila yon sa presidente. In practice, dapat ganun siya. Okay, kaso hindi ganon yung nangyayari. Merong mga insertions na tinatawag na yun yung gustong iwasan ni Senator Bam Aquino. So, in theory, pwede mong gawin is ilagay mo siya sa blockchain. Yung mga line items na yon, imbis isusulat mo muna siya sa papel, tapos ito-tokenized mo siya or ilalagay mo siya sa blockchain. Through the process of, ito tokenized mo siya, tapos lalagyan mo siya ng hash or yung basically a user ID. Sana nagigets nyo. So, hindi lahat ng tao na connected dito sa blockchain na to, makikita yon kung anong iibahin, kung anong i-insert, ganun siya ka-transparent. In theory, maganda siya. Kaso, ang isang iniisip ko dito, magastos yan kasi mahirap mag-tokenize ng mga item unless kaya mong gawin ng libre yan, okay sa akin yan. But then again, ang gusto ng House mas simple. Ang gusto nilang gawin, yung budget, lagay natin sa TV para lahat ng tao is nakakakita ng line item. Buksan natin sa TV. Kaso nga lang talaga, yung mga midnight insertions, yung bigla na lang magsasaksak dito sa Sorsogon, magsasaksak dito sa favorite party list nila, gawain yan ng mga
magagaling nating senador at kongresista. Palakpakan! In theory, it's good. So, tingnan natin kung ano yung gusto ni Pio naman. Kasi, palagay ko, ang gusto ni Pio is gumawa siya ng shitcoin, tambay shitcoin. Hindi, magkaiba yon Pio. Okay, this is not about money, actually. This is the opposite of that. This is actually trying to protect people's money. Hindi ganito na you just want the profit. Eto, basahin natin kasi alam na natin yung context eh. Ganito sana ang gusto kong mangyari. Last year pa para sa tambay. Lastly, he introduced YeePay, a crypto payment processor that lets merchants accept credit cards and crypto with lower fees, making online sales cheaper and easier. Lods, real talk, libre lang ang transfer sa GCash. Tapos, sa online banking, 15 pesos, 25 pesos lang. Anong ininangaw-ngaw mo dyan? Bakit kailangan mo ng cryptocurrency? Kailangan mo ng cryptocurrency or at least yung idea of the blockchain para transparent. Lahat tayo kita. Lahat tayo kita yung ginagawa sa ating mga pera. Okay? Kasali din ako doon. Dahil nagbabayad din ako ng tax. Tangina naman talaga. Pero, magkaiba yung gusto nyo. Okay? Wag mong, alam kong once upon a time, naging tropa pips kayo, pero wag naman ganyan, Pio. Intindihin mo muna bago mo i-share. Especially you, that you are representing Bam Aquino. Or at least you represented him, di ba? Magkaroon ng sariling coin. Ay, tangina, shitcoin! Shitcoin! Gusto daw magkano ni Pio. Pio, gusto mo ng barya? Kahit barya ba, tol? Gusto mo barya? Ito, coin, tol, oh. Coin! Tambay coin! The birth of tambay. Ito, tol, oh. Coin, oh. Ang tindi! Iba yung gusto ni Senator Bam. Ayan na naman yan kasi yung problema sa mga, sa cryptocurrency kasi. Instead of nanonood ako ng mga review. Mahilig ako manood ng ganun eh. Hindi niya gustong gumawa ng shitcoin, tol. Magkaiba kayo, okay? Nang gustong gawin sa cryptocurrency. Actually, the blockchain technology actually is for transparency purposes. Talaga yung isang use case nun. Kaso nga lang talaga, how can we do that? Mas gusto ng tao pumipera sa crypto, di ba? Internet gold, okay? Magkaroon ng sariling coin at yung payment na tatanggapin ng merchandise namin. Kaso lang, uulanin ng batikos. At baka matagpa ako as scam. Hindi mo kasi kailangan talaga ng cryptocurrency. Totoo lang. Kung magkakaroon ka ng tambay coin, iba pa yun sa tambay caps mo. Kasi, ibang line of business yun yung pagkakaroon ng shitcoin. Coin pala. Diba? Ano yung tambay tokens, tambay coins, diba ganun, tambay coins. So, why do you want the tambay coins? Kasi doon ako kasi ganito yung proseso ng pagbibili ng paggagawa ng coin. Okay, una muna intindihin muna natin sa stock market. Sa stock market kasi may initial public offering. Kumbaga, yung isang pribadong kumpanya, kunyari Kangkong Chips ni Joyce Moica. Private company yon. So yung stocks nila, sila lang nagko-control. Pero once you put it out in the market, yung iyong stocks ay magkakaroon ng halaga. So magkakaroon ka ng initial public offering, IPO. Okay, so lalabas mo yon. Tapos kung malakas yung Kangkong Chips, maraming magbabuy-in doon sa stocks na yon. Halimbawa sa akin, bumili ako sa ABS-CBN or sa GMA, sa mga bangko, ganun ang ginagawa ko. Konti lang. Pero not financial advice to, wag nyo akong gagayahin. Mga tanga kayo. Do your own research. Tanga din ako eh. Minsan bumibili ko ng mga bullshit para mamali mo, baka jumakpat ka, di ba? So ngayon, sa cryptocurrency, mas madali kasing magganon. Magkakaroon ka ng initial coin offer. So ang gagawin mo, magbebenta ka muna in private. Nakikita nyo, di ba? Best example nito, kung naaalala nyo yung Lodicoin, nagkaroon sila ng private sales. Tapos pagdating ng ICO nila, ng initial coin offer, bigla na lang magiging zero yung value ng coin.
Parang yung Zian coin, di ba? So, baka nga matagka-scam and sinasabi yan fina-frown upan niya ng SEC natin na magkaroon kayo ng bentahan ng coins. Kasi nga, right now sa ating bansa, hindi pa kasi siya regulated. Pag hindi siya regulated, baka madali ka talaga. Kung baga, maging inspiration mo na lang yung mga hindi, yung kabilang parang lang nagkukwento nun eh. Yung maging inspiration mo na lang yung mga yung mga designs ng mga ibang. Wag ka nang pumasok diyan, Pio. At saka wag mo ring isipin na parehas kayo ng gusto ni Senator Aquino. You're not. Hindi talaga. Kaya wag mo nang gawin. Sige, ikaw muna. Tambay domination. Ayan. Pasahin natin dito. Sabi ni Eric Aldri, papasok ka dyan, di mo pa nga alam yung sistema. Exactly. So, kung alam niya yon, alam niya yung difference na gustong gawin ni Senator Bam, di ba? Kasi gusto niya lang ng transparency eh. Dito kasi, ayan. So, meaning nun, pinaka-use lang ng coins mo is to buy your merch. Which is, it doesn't make sense anymore. Kasi, okay, libre naman ng GCash eh, di ba? Di ba yung mga reseller, may yung mga kawawang reseller niya. Ayan, wag ka doon sa magmukha kang scam pero maintenance pa lang yan. Hindi mo na kayanin. Exactly, mahal nga kasi. Walang problema kung papasok ka pero kung kinakatakot mo lang is magmukha kang scam. Mali ka talaga ng papasukin. Transaction fee and maintenance, ubos na. Yung, I believe gas fee yung tawag nila dyan. Garawe, help me out. Ayan. Kayo lang bumibili, gusto mo ba magka-crypto payment? Hindi, ang gusto niya dyan, yung tambay coin. Ayan nga yan eh. Oh. Yung sariling coin. Hindi mo kailangan yan, Pio. Payo lang sa'yo, tol. Just focus on your caps and your merch. Kasi pag pumasok ka dyan, baka pasukin ka na ng SEC. Pag pinasok ka ng SEC, gusto mong coin? Talo, coin no? Here's your coin, bro. Here's your coin. Here's your coin. Ito pala yung camera ko. Here's your coin. Here's your coin. Oh, crypto. Ah. Kryptuhan. Oh, yun lang naman. Sana nag-enjoy kayo. Peace po. Kaya mga lods.